Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari nung ako ay isang mayor pa sa isang munisipalidad na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Sa karanasan kong ito ay nasukat kung gaano katatag ang paninindigan ko bilang isang pinuno ng bayan at ama sa aking anak. Dalawang magkaibigang tungkulin na mahirap gampanan, pero parehas kong kailangan gawin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Gabriela. At ito ang aking kwento. Nagmula po ako sa isang mahirap na pamilya, Sir Blair. Nangarap ako at nagsumikap sa buhay. Pinag-aral ko ang sarili ko hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo. Nang magkaroon ako ng asawa, ay doon na namin naisipang magtayo ng negosyo. At ang negosyong yon ang unti-unting nag-angat sa amin mula sa kahirapan. Ngunit sa kasamaang palad, naging maselan ang pagbubuntis ng aking asawa sa una naming anak. Nang ipinanganak ng misis ko ang anak naming si Mikael, ay binawian naman ng buhay ang aking asawa. Napakasakit ng pangyayaring yon sa buhay ko, pero kailangan kong magpatuloy para sa aking anak. Mag-isa ko siyang pinalaki at binuhay. Tinutukan ko ang negosyo namin dahil kailangan ko yung patakbuhin. Ayoko na kasing bumalik sa hirap at maranasan ni Mikael ang naging buhay ko noon. Hanggang sa nakita ko ang pangangailangan ng tulong ng mga tao sa bayan kung saan ako naninirahan. Nung una ay tumutulong ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng grocery at pagsasagawa ng mga medical mission. Dumating na ho sa punto na nagkaroon ako ng interes na pasukin ang politika. Una ay naging kagawad po ako. Sunod ay naging kapitan. Hanggang sa tumakbo na ako bilang mayor. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Araw yon, nalalabas na ang resulta ng eleksyon. Nasa salas ako ng aming bahay nang humahangos na dumating ang matalik kong kaibigan na si Elmer. Gabriel! Gabriel! Napakagandang balita! Nanalo ka, Gabriel! Nanalo ka! Ikaw na ang mayor ng bayan na ito! Huwag mo akong binibiro, Elmer, ha? Wala ko sa mood para sa kalokohan mo. Ano ka ba? Panalo ka nga! Napakalaki ng lamang mo kay Ignacio! Ano ba kasi ginagawa mo rito? Bakit wala ka rin sa bilangan? Kinakabahan kasi ako eh. Ewan ko ba? Pues, hindi ka na dapat kabahan dahil nanalo ka! Congrats pare! Mayor ka na, maniwala ka! Hindi ako nagbibiro! Diyos ko, maraming salamat po sa pagkakataon na makakapaglingkod ako sa mga kababayan ko. Maraming salamat po, Panginoon. Talaga, Tay? Nanalo ka? Oo, Mikael. Nanalo daw ako eh. Kung ganun, mas lalo ka na palang mawawala ng oras sa akin. Hindi na ba matutuloy yung bakasyon natin next month? Ipapakancel ko na ba yun? Matutuloy pa rin yun. Hindi ka ba masaya para sa akin, anak? Nanalo ako sa pagka-mayor. Bakit naman ako magiging masaya? Dahil dyan, mas lalo ka magiging abala. Busy ka na nga sa mga negosyo natin tapos magiging busy ka pa dyan. Dahil sa pagiging mayor nyo. Ilang beses mo na bang sinabi na babawi ka sa akin? Pero hindi mo naman ginagawa. Tumalikod si Mikael at pumasok siya sa kanyang kwarto. Tinawag ko siya pero hindi siya lumabas. Pupuntahan ko sana siya sa kwarto niya pero hinawakan ako ni Elmer sa braso. Hayaan mo na muna ang anak mo, pare.
Nagtatampo pa yun sa'yo. Pakalmahin mo muna siya. Pero tama siya, Elmer. Ang laki na ng pagkukulang ko sa kanya. Ngayong mayor na ako, ay mas lalo pa akong mawawalan ng oras sa kanya. Huwag ka mag-alala, pare. Ako ang kakausap niya sa inaanak ko. Ipapaintindi ko sa kanya ang dapat niyang maintindihan. Sa ngayon ay kailangan mo na muna magpakita sa mga tao. Sigurado ako na masaya sila dahil nanalo ka. Sinunod ko na muna ang sinabi sa akin ni Elmer. Alam ko na kailangan kong unahin ang mga taong dahilan ng aking pagkapanalo. Kailangan kong magpasalamat sa pagmamahal at suportang ibinigay nila sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na opisyal na akong pinroklama bilang mayor ng aming bayan. Ilang araw din na lumipas bago ko nasanay na tinatawag akong mayor ng mga tao. Sinimulan ko na ring pag-aralan ang mga naiwang trabaho at proyekto ng dating mayor. Dahil doon ay mas naging abala ako. Isang gabi, nasa sala ako, kaharap ng laptop. Abala pa rin ako sa pagtatrabaho. Lumapit sa akin si Elmer at ipinatong niya ang isang tasa ng kape sa lamesa. Kasama naming naninirahan si Elmer sa bahay. 5 taon na ang nakakalipas nang masunog ang bahay niya. Namatay sa sunog ang kanyang mag-ina. At upang makatulong sa pag-usad ni Elmer sa buhay at bilang matalik ko siyang kaibigan, ay inalok ko siya na tumira na lamang sa bahay. O pare, ayan ang kape mo. Mas tinapangan ko yan ha, kasi alam ko na mahaba-haba pa yung trabaho mo eh. Kailangan magising ka. Medyo inaantok na nga ako, pare. Parang hindi na tumatalab sa akin ang kape. Pero kailangan ko na itong matapos. Hindi na kita abalahin pare, para matapos mo na yan. Matutulog na ako. Oo nga pala, pare. Si Mikael, umuwi na ba? Hindi pa pare. Sinilip ko ang kwarto niya pero wala pa siya ron eh. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Ang sabi niya ay makikipagkita lang siya sa mga kaibigan niya. Kaninang umaga pa siya wala. Ano bang bata sila sabi mo pare? Hindi na bata ang inaanak ko pare. 21 na yun eh. Pare, kahit anong edad niya, para sa akin ay bata pa rin siya. Sige na pare, matulog ka na. At habang tinatapos ko ito, hihintayin ko na lang si Mikael. Iniwan na ako ni Elmer at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Nang ituloy ko ang aking ginagawa, ay hindi ko na nagawang ituon doon ang aking atensyon nang dahil sa anak kong si Mikael. Ilang minuto na lang at mag-aalauna na ng madaling araw. Ipinagdasal ko na kung nasaan man siya, sana ay ligtas siya. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig ko ang pagbukas ng gate. Alam ko na si Mikael na yon. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Mikael ng pasuray-suray. Kahit hindi pa siya nakakalapit sa akin, ay alam kong lasing siya dahil amoy ko ang alak sa kanya. Wow, grabe! Ang sipag naman talaga ng tatay kong mayor. Anong oras na pero nagtatrabaho pa rin? Saan ka galing, Mikael? Ang sabi mo makikipagkita ka lang sa mga kaibigan mo. Nakipagkita nga ako. Tapos nagkayayaan kaming magbar, kaya sumama ako sa kanila. At kailan ka pa natutong magbar at uminom? Hindi ba sabi ko sa'yo, ay walang maidudulot na magandang alak sa katawan mo? Tay, ngayon lang naman ako nag-inom ah. Grabe, ang sarap pala sa pakiramdam ng lasing. Para akong lumulutang sa hangin, tay. Sa bakit ka ba nagagalit? 21 na po ako. Hindi na ako bata para pagbawalan nyo sa mga gusto kong gawin. Hanggat dito ka nakatira sa pamamahay ko, kailangan mong sumunod sa patakaran ko. Alam ko kung ano makakabuti sa'yo, kaya sundin mo ko. Alam mo, tay,
Hindi ko may enjoy ang kabataan ko dahil sa mga patakaran mo na yan eh. Hayaan mo na lang ako sumama sa mga kaibigan ko. Kasi wala ka namang oras sa akin, di ba? Hindi ba abala ka sa pagiging mayor mo? Tapos, may inaasikaso ka pang negosyo. Tapos, bukod pa ron, sumasideline ka pa sa pagiging albularyo. Minsan nga, nagugulat na lang ako na may tumatawag sa labas ng gate tapos magpapagamot pala. Kasi, pinarusahan daw ng engkanto. Pinagtatawanan mo ba ang pagiging albularyo ko? Hindi naman, tay. Kasi kung iisipin, hindi na bagay sa yung pagiging albularyo. Mayor ka na eh. Para sa kaalaman mo, minana ko pa sa lolo kong kaalaman ko sa panggagamot. Ginagawa ko ito bilang pagbibigay ng respeto sa kanya. At isa pa, bakit napunta sa pagiging albularyo ko ang usapan? Yang pag-iinom mo at pag-uwi mo ng hindi tamang oras ang dapat natin pag-usapan ngayon. Sus, kailan ka pa po nagkaroon ng oras para kausapin ako at pagsabihan? Parang simula nang naging mayor ka kasi bilang na sa daliri ko kung ilang beses mo akong kinausap. Alam mo, tay, mas mabuti pang tapusin mo na lang yung trabaho mo eh. Ako, matutulog na ako. Lasing na lasing ako, tay. Good night, tay. Good luck yes trabaho mo. Isang peking ngiti ang pinakawalan ni Mikael bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. Hindi ko na siya tinawag o pinilit na kausapin dahil masyado akong nasaktan sa mga sinabi niya. Totoo kasi na mas lalo akong nawalan ng oras para sa anak ko simula nang naging mayor ako. Hindi ko naiwasang maluwa. Gusto kong bumawi kay Mikael, pero hindi ko kaya. Hindi sapat ang 24 oras para magawa ko ang mga dapat kong gawin sa isang araw. Napapitlag ako nang lumabas si Elmer sa kwarto niya. Agad kong pinunasan ang aking luha para hindi niya yon makita. Pasensya ka na pare ah. Hindi ko sinasadyang narinig ang pag-uusap niyo ni Mikael. Pero siguro pare, panahon na para wag kang masyadong maging mahigpit sa kanya. Kapag sinunod ko sinabi mo, pare, panigurado, mapapariwara lang si Mikael, kagaya ng iba. Bakit pare? Wala ka bang tiwala sa anak mo? Wala ka bang tiwala sa kung paano mo siya pinalaki? Gabriel, malaki na si Mikael. Alam niya na ang tama at mali. Hayaan mo siyang mag-explore, pare. Hindi ba may kasabihan na kapag mas lalo mong sinasakal, ay mas lalong kumakawala? Ano bang tingin mo? Sinasakal ko si Gabriel? Kinukontrol ko siya, ganun? Gusto ko lang na maging maayos ang buhay niya at hindi yung paraan para kontrolin siya. Ang gusto kong sabihin, pare, hayaan mo ang anak mo na gawin kung ano ang gusto niya. Alam natin pareho na hindi gagawa si Mikael ng bagay na ikakapahamak niya. Saka hayaan mo siyang sumama sa mga kaibigan niya. Alam kong masakit tong sunod na sasabihin ko, pare. Pero wala ka na kasi talagang oras sa kanya. At hindi naman pwedeng nandito lang siya sa bahay. Hayaan mo siyang magkamali. Dahil doon siya matututo. Tinapik ni Elmer ang braso ko at iniwanan niya na ako sa sala. Napatulala ako sa kawalan at nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Sa totoo lang, ay nalilito na ako kung ano ba ang gagawin ko. Hindi ko alam kung uunahin ko ba ang tungkulin ko bilang mayor o ang pagiging tatay ng aking anak. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang natapos ko ang aking ginagawa. Nagtungo na ako sa aking kwarto. Papatayin ko na sana ang ilaw nang nakita ko ang larawan ng aking asawa na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng aking kama. Lumapit ako roon at kinuha ko ang picture frame. Umupo ako sa gilid ng kama
at pinagmasdan ko ang litrato ng aking asawa. Hirap na ako sa anak natin, Sonia. Kung buhay ka sana, ay hindi ganito ang nangyayari sa pamilya natin. Malamang ay hindi nauuaw sa atensyon si Mikael dahil kasama ka namin. Patawarin mo ko kung napakalaki na ng pagkukulang ko sa anak natin. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa kanya. Hinayaan kong maglandas ang luwa sa magkabilaan kong pisngi. Pinakawalan ko ang emosyon na kanina ko pa pinipigilan. Maya-maya pa ay ibinalik ko na ang larawan ng aking asawa sa lamesa. Pinatay ko na ang ilaw at saka ako humiga para matulog. Kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, ay tahimik kaming tatlo. Walang naglakas ng loob para magsalita. Nakabihis na ako para pagkatapos kumain ay diretso na ako sa munisipyo. Maya-maya pa ay napasimangot ako dahil meron akong naaamoy na hindi maganda. Ano yung amoy na yun? Parang may patay na kung anong hayop ah. Aba, oo nga no. Ang baho. Nakakawala tuloy ganang kumain. Hanapin mo nga mamaya kung saan nanggagaling yon. Baka merong patay na daga sa kung saan dito sa bahay. Sige pare, ako bahala doon. Hahanapin ko yung pagkatapos natin kumain. Oo nga pala, Mikael. Meron ka ba lakad ngayon? Wala naman. Pero bukas meron. Saan ka pupunta bukas? Nakalimutan niyo na po ba? Bukas yung bakasyon natin pero alam ko namang hindi ka makakasama kaya ako na lang ang aalis na mag-isa. Bukas na nga pala yun ano. Pwede bang i-move na lang natin sa Sabado para masamahan kita? Hindi na po pwede. May policy po yung resort na kung magpapabago ka ng date, ay dapat 1 week before ng booking date. Hindi po ba sinabi ko na sa inyo dati na i-cancel na lang natin kasi siguradong hindi ka makakasama? Pero sabi mo wag. Pasensya ka na talaga anak. Kung di kita masasamahan bukas sa bakasyon na pinlano natin. May trabaho pa kasi ako hanggang sa Biyernes. Okay lang. Wala naman ng bago dyan eh. Sanay na ako. Saka, okay din po siguro na makakapagbakasyon ako ng mag-isa. Sa kabila ng sinabi ni Mikael, ay alam ko na nagtatampo siya sa akin. Para sa tatay, na kagaya ko ay masakit yun. Pero hindi talaga ako pwedeng sumama sa kanya. Dahil sa mga responsibilidad ko. Habang kumakain kami, ay may taong tumawag sa akin sa gate. Tumayo ako para tignan kung sino yun. Isa yung matandang lalaki na nais magpagamot sa akin dahil ilang araw na daw sumasakit ang likod niya. Ginamot ko muna ang matandang lalaki. Matapos ko siyang gamutin, ay nais niyang mag-abot sa akin ng pera. Pero hindi ko yun tinanggap. Nang nakaalis na ang matandang lalaki, ay lumabas si Elmer. Paalis na sana ako nang biglang pumasok si Elmer na may dalang isang kahon ng sapatos. Bakas ang takot sa mukha niya. Ano nangyari sa'yo pare? Bakit parang nakakita ka ng multo? Saka ano ba yung hawak mo? Ang baho niyang pare ah. Diyan ba nanggagaling yung naamoy natin kanina pa? Pare, tignan mo ang laman ng kahon na to. Inabot sa akin ni Elmer ang kahon. Lumapit si Mikael para makiisyoso. Marahan kong binuksan ang kahon at nagulantang ako nang tumambad sa amin ang isang ibong nabubulok. Sa ibabaw nun ay merong isang puting papel. Kinuha ko ang papel at binasa ko ang nakasulat. Nakalagay sa sulat na kung hindi ako bababa sa pagiging mayor, ay maraming hindi magandang mangyayari. Malinaw na isa yung death threat. Napatulala ako at kinuha ni Mikael sa akin ang sulat para basahin yon. Ano to? Death threat to ah! Oh, isa nga yung pagbabanta
Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay din ng mga taong malalapit sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya ayokong tumakbo ka noon bilang mayor eh. Dahil sa mga ganito eh. Hindi ko akalain na kahit wala naman akong ginagawang mali sa pagiging mayor ko, ay meron pa ring mga tao na gusto kong bumaba sa aking pwesto. Malamang, yan yung mga taong gustong makuha ang posisyon mo. O kaya, may iba silang gustong ipalit sa'yo para magawa nila ang mga gusto nila. Pero pare, sino naman ang gagawa nito sa akin? Wala akong naaalala na nagkaroon ako ng kaaway nung panahon ng kampanya. May naisip ako kung sino pare. Pero ito namang sa akin hinala pa lang ha. Di kaya si Ignacio pare? Yung nakalaban mo sa pagka-mayor? Si Ignacio? Paano si Ignacio? Napakabait na tao nun ah. Kahit magkalaban kami sa pagiging mayor, ay magandang pakikitungo niya sa akin. Dahil iisa kami ng hangarin para sa bayan na ito. Sa bagay, mabait nga pala si Ignacio, no? Pasensya ka na pare. Siya kasi kagad ang unang pumasok sa utak ko eh. Pero ano nang gagawin natin pare? Dapat siguro i-report natin yan sa mga pulis. Sa ngayon wag na muna. Baka kasi nananakot lang ito eh. Pero kailangan nating maging maingat. Mikael, wag ka na munang tumuloy sa bakasyon mo bukas. Dito na lang muna kayo ni Ninong Elmer mo sa bahay habang hindi pa natin nasisiguro na ligtas na tayo. Ano? Hindi pwede, tay. Tutuloy ko pa rin po yung bakasyon ko. Bayad na yun eh. Talagang magagawa mo pang magbakasyon? Kahit may banta na sa buhay natin? Kapag sinabi kong hindi ka tutuloy, hindi ka tutuloy. Para rin yan sa kaligtasan mo, anak. Alis na ako dahil kailangan ko nang pumunta sa munisipyo. Elmer, pare, ikaw nang bahala dito. Huwag mong papaalisin si Mikael. Nagmamadali akong umalis ng bahay para magtungo sa munisipyo. Sumakay ako sa luma kong kotse at habang nagmamaneho ko ay hindi mawala sa isip ko kung sino ang nagpadala sa akin ng sulat na yon. Sa maghapon na lumipas ay hindi ako nakapag-focus sa mga trabaho na dapat kong gawin. Balisa ako at panay ang tawag ko sa bahay para masiguro na ligtas doon sina Mikael at Elmer. Alas 7 ng gabi nang nakauwi ako. Sakto na nagluluto na si Elmer ng aming hapunan. Nang tanungin ko siya kung nasaan si Mikael, ay sinabi niya na pumasok kanina sa kwarto ko. Nagtungo ako sa aking silid at nagulat ako nang naabutan ko si Mikael na nasa ibabaw ng kama. Nasa harapan niya ang isang maliit na baul kung saan nakalagay ang mga gamit ko sa panggagamot o pagiging albularyo. Sorry tay kung nakialam ako sa mga gamit mo rito. Naiinip kasi ako eh. Ayaw mo naman kasi akong palabasin eh. Ayos lang. Wala naman akong itinatago rito. Di ba tayo mga gamit mo to sa panggagamot? Tama ka. Mga agimat at mutya na ipinamana pa sa akin ng lolo at tatay ko. Alam mo ba, plano ko sana noon na ipamana sa iyo ang pagiging albularyo ko. Pero hindi ko na itinuloy kasi naisip ko na hayaan ka sa kung anong gusto mo maging kapag nasa ustong edad ka na. Nako, ayoko pong maging albularyo, tay. Alam niyo naman na ang gusto ko maging piloto, di ba? Kaya nga sa susunod na taon, ay ituloy mo na ang pag-aaral mo sa kolehiyo para matupad na yung pangarap mo. Mag-aaral na po talaga ako next year, tay. Nagpahinga lang po ako ngayong taon. Mula sa baul ay isang kwintas ang kinuha ni Mikael. May palawit ang kwintas na para bang matulis na kuko ng isang mabangis na hayop. Namamanghang pinagmasdan ni Mikael ang kwintas. Tay, ano naman po ang kwintas na to? Ang ganda nito ah. Gamit niyo rin po ba to sa panggagamot? Hindi ko yung ginagamit sa panggagamot. Yan ay ang tinatawag na mutya ng kuko ng tigre. Mutya ng kuko ng tigre? Kung di niyo to ginagamit po sa panggagamot, saan niyo po to ginagamit? Ginagamit yan sa pakikipaglaban sa mga aswang.
Kapag isinuot mo yan, ay magkakaroon ka ng kapangyarihan na para bang sa tigre. Tataglayin mo ang lakas na wala ang pangkaraniwan tao. Nung binata pa kasi ako, ay meron akong ginamot na isang manunugis. Manunugis? Ano po yun, Tay? Parang ngayon ko lang po narinig ang ganyan salita. Ang manunugis ay isang tao na may malawak na kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sinanay ako ng manunugis na yon at sa kanya ako natuto kung paano makipaglaban sa mga aswang. At nang natapos na ang aming pagsasanay, ay ipinamana niya sa akin ang mutya na yan. Kung ganun, ay nakipaglaban ka nun sa mga aswang? Ganun na nga. Pero ilang aswang lamang ang nakalaban ko dati. Mas pinagtuunan ko kasi ng atensyon ng pagiging albularyo ko. Isa pa, tinalikuran ko ang pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi dahil natatakot ako para sa aking sarili, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. Maaari kasi na kayo ang balikan o gantian ng mga aswang na nakalaban ko. Ang astig niyo po pala, Tay. Biruin niyo. Ang dami mong kayang gawin. Pero, Tay, kapag isinuot ko ba ang mutya na to, magkakaroon din ako ng kakayahang makipaglaban sa mga aswang? Lalakas din ba ako? Hindi, anak. Kahit isuot mo yan, ay hindi mo tataglayin ang kapangyarihan yan. Dahil ako ang kasalukuyang nagmamay-ari niyan. Kumbaga ako ang kinikilalang tagapangalaga ng mutya. Saka mo lang magagamit ang kapangyarihan yan kapag ipinamana ko na yan sa'yo. Pero kahit papano, ay magkakaroon ka pa rin ng proteksyon mula sa mga aswang kapag suot mo yan, kahit hindi ko yan pamana sa'yo. Yun lang ang kapangyarihan na kayang ibigay sa'yo ng mutya kung hindi ikaw ang nagmamay-ari niyan. Eh di, Tay, di pamana mo na lang sa akin. Total, di niya naman po ginagamit eh. Walang dahilan para ipamana ko yan sa'yo, na. Dahil hindi mo rin naman yan magagamit. Pahiram na lang po ako nito, Tay. Gagawin ko pong kwintas. Ang ganda kasi ng palawit nito eh. Kakaiba. Hindi aksesorya ang mutya na yan, Mikael. Kaya hindi mo yan pwedeng gamitin na kwintas lang. Ang mabuti pa ibalik mo na yan dyan sa baul at lumabas ka na. Malapit na yatang matapos sa pagluluto ang ninong mo. Magpapalit lang ako ng damit at kakain na tayo. Pagkalabas ni Mikael sa kwarto, ay nagpalit na ako ng damit na pambahay. Pagkatapos ay nagtungo na ako sa kusina para tulungan si Elmer sa paghahain ng aming hapunan. Habang kumakain ay nagulat kami nang narinig namin na nabasag ang salamin na bintana sa sala. Lahat kami ay napatakbo roon. Nakita namin ang isang basag na bintana. Sa sahig ay napansin ko ang isang papel na binabalutan ng isang bagay. Dinampot ko yun at nalaman ko na isa yung bato na binalot ng papel. Agad kong nakita na may nakasulat sa papel. Binasa ko ang nakasulat sa papel. Nakalagay doon na kailangan ko nang bumaba kagad sa pagiging mayor sa lalong madaling panahon dahil hindi ko raw magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Ano na naman yan, pare? Isang pagbabanta na naman, kagaya nung nakita nating sulat kaninang umaga. Mga tao talaga ngayon, oo. Wisit, mga walang magawa sa buhay. Sa palagay ko, kailangan na natin to seryosohin. Bukas ay i-report ko na to sa pulis para matulungan nila tayong malaman kung sino nagpapadala ng mga sulat na ito sa atin. Basta mag-iingat na muna tayo sa ngayon. Hindi muna kayo lalabas ng bahay. Pinakita ko kina Mikael at Elmer na hindi ako natatakot sa banta sa aming buhay. Pero ang totoo ay binalot ako ng matinding takot ng sandaling yon. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. Kinabukasan ng umaga ay nagising ako sa malalakas na katok sa pinto ng aking kwarto. Pupungas-pungas akong bumangon at nang buksan ko ang pinto ay bumungad sa akin si Elmer. Bakit ang aga mo akong ginising? 5:00 pa lang ah. Pare, may natagpuan patay dun sa bakanting lote. Yung malapit dun sa may basketball court. Ano ka mo? Sinong pinatay? Hindi ko kilala eh.
Narinig ko lang kanina na may nagkakagulo sa labas. Ang mabuti pa, puntahan natin. Magkasama kaming nagpunta ni Elmer sa lugar kung saan naroon ang bangkay. Pagdating namin doon, napakaraming tao at meron na ring mga pulis. Sinubukan kong makalapit sa bangkay ng lalaki at nagimbal ako kung gaano kabrutal ang paraan ng pagpatay sa kanya. Wakwak ang kanyang tiyan at puno ng kagat at kalmot ang buong katawan niya. Kinilabutan ako sa aking nakita. Bumalik sa alaala ko yung panahon na sinasalakay ng mga aswang ang baryo kung saan ako lumaki. Ang sinapit ng lalaking yon ay kagaya ng nangyari sa mga naging biktima ng mga aswang sa baryo namin. Hinayaan na namin ang mga pulis sa kanilang pag-iimbestiga. Pag-uwi namin ni Elmer, ay agad akong uminom ng tubig para kahit papano ay kumalma ko. Grabe naman yung ginawa dun sa lalaki, pare. Walang awang gumawa nun. Biruin mo, winakwak ang tiyan. Adik siguro ang pumatay dun. Ano sa tingin mo, pare? Ewan ko. Pero iba ang hinala ko, pare. Sa tingin ko, hindi tao ang gumawa nun. Kung hindi tao, pare, ano? Naniniwala ka ba sa aswang, pare? Medyo. Doon kasi sa lugar namin, palagi ako nakakarinig ng kwento tungkol sa mga aswang eh. Pero hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang. Ang ibig mo ba sabihin aswang ang pumatay dun sa lalaki? Paano mo naman nasabi? Nakakita na ako ng ganung bangkay sa baryo namin noon. Yung paraan ng pagpatay dun sa lalaki sa bakanting lote ay kagaya ng pagpatay sa mga naging biktima ng mga aswang sa baryo namin. Diyos ko, kung ganun, ay merong aswang dito sa atin? Hindi ako sigurado, pero hinala ko pa lang naman yan. Naputol ang pag-uusap namin ni Elmer nang may kumalampag sa gate. Agad akong tumakbo roon, pero wala akong nakitang tao. Ang nakita ko ay isang sulat na nakaipit sa grills ng gate. Kinuha ko yon at binasa. Nakalagay sa sulat na nagsisimula na ang mga hindi magandang mangyayari at kung ayaw kong isunod niya ang mga mahal ko sa buhay, ay magbitaw na daw ako sa pagiging mayor ko. Nilukot ko ang sulat at nakatiim ang bagang na bumalik ako sa loob ng bahay. Sino yung tao sa labas? Hindi ko nakita, pero may sulat siyang iniwan. Ito, basahin mo. Inabot ko kay Elmer ang sulat at agad niya yung binasa. Ibig sabihin, yung nagpapadala sa'yo ng sulat ang may kagagawan ng pagpatay dun sa lalaki? Pwedeng oo. At pwede ring meron siyang inutusan. Kung isang aswang nga ang pumatay dun sa lalaki, ay dapat na mas lalo tayo mag-ingat. Ano ng plano mo ngayon? Magbibitiw ka na ba sa pagiging mayor? Bakit ko naman gagawin yon? Kapag ginawa ko yon, ay binigyan ko lang ng kasiyahan yung taong gusto kong bumaba sa aking posisyon. Pero mamaya na natin ito pag-usapan. Kumain na muna tayo. Sige, sandali lang at magluluto lang ako. Relax ka lang muna dyan, ha? Umupo muna ako sa sofa at pinag-isipan ko kung ano ang susunod kong gagawin. Naisip ko na hindi ko maaaring sabihin sa mga pulis na aswang ang pumatay doon sa lalaki dahil paniguradong hindi nila ako paniniwalaan. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na ako ni Elmer dahil tapos na siyang maghanda ng almusal. Pumunta na ako sa kusina at umupo. Sinabi ko kay Elmer na palabasin niya na si Mikael sa kwarto para sabay-sabay na kaming kumain. Pinuntahan ni Elmer si Mikael sa kwarto nito. Maya-maya pa ay bumalik si Elmer habang may pagkabahala sa kanyang muka. Pare, si Mikael! Bakit pare? Ano nangyari sa anak ko? Hindi ko alam. Wala siya sa kwarto niya, pare. Paanong wala? Hindi ko nga sabi alam eh. Halika, tignan mo para maniwala ka. Magkasama kaming nagpunta ni Elmer sa kwarto ng anak kong si Mikael. Doon ko nalaman na wala nga roon ang aking anak. Napakatigas talaga ng ulo ni Mikael.
Hindi siya marunong makinig sa mga sinasabi ko. Saan naman kaya siya pumunta na ganitong kaaga? Hindi kaya umalis siya at itinuloy niya pa rin yung bakasyon niya? Hindi ba ngayon yon? Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Elmer. Tumakbo ko sa labas at nanghina ako nang malaman na wala roon ang aking kotse. Malinaw na ginamit ni Mikael ang kotse ko para makaalis siya. Agad na sumunod sa akin si Elmer at maging siya ay nagulat nang malaman na wala roon ang kotse ko. Pare, yung kotse mo. Nawawala. Baka nakarnap, pare. Ano ba nakahanap pa sinasabi mo? Ginamit ni Mikael yung sasakyan ko para umalis. Para magpunta doon sa resort na yun. Aba, oo nga no. Akala ko nakarnap. Di ka man lang ba nagising nang umalis si Mikael gamit yung kotse ko? Hindi. At sarap kasi ng tulog ko kagabi. Kahit nga ikaw hindi ka rin naman nagising, di ba? Napakatigas talaga ng ulo ng batang yun. Parang hindi niya siniseryoso ang mga pagbabanta sa atin. Hindi ko talaga alam kung kanino siya nagmana. Malamang sa'yo, ikaw ang tatay Alangan naman sa akin, ninong lang ako. Anak ng putyang buhay to. Bumalik na ako sa loob ng bahay. Kinuha ko ang cellphone ko at sinubukan kong tawagan si Mikael. Pero hindi ko siya makontak dahil nakapatay ang kanyang cellphone. Mas lalo akong nag-alala para sa anak ko dahil malinaw na nakalagay sa huling sulat na natanggap ko na isusunod na nito ang mga mahal ko sa buhay. Sa kabila ng problema ko, ay kailangan ko pa rin pumasok sa munisipyo para magtrabaho. Yun ang mahirap kapag naglilingkod ka sa mga tao. Kailangan mong isantabi ang personal mong problema dahil sa responsibilidad mo sa bayan. Halos kada minuto ay sinusubukan kong tawagan si Mikael pero bigo akong makontak siya. Kahit alam ko na nasa bakasyon siya, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kanya. Nag-iisang anak ko lang si Mikael at ayokong may mangyaring hindi maganda sa kanya. Pagsapit ng hapon, ay nakatanggap ako ng text message mula kay Mikael. Humingi siya ng sorry sa akin at sinabi niya na tumuloy siya sa pagbabakasyon dun sa resort. Sinabi rin niya na wag na akong tumawag sa kanya dahil ayaw niyang maabala ang kanyang bakasyon. Agad kong tinawagan ang numero ni Mikael. Makalipas ang ilang ring, ay sinagot niya na yon. Tay naman, di ba sabi ko wag na kayong tumawag? Ang kulit niyo naman Anak sa wedding, ako pa talaga makulit ngayon. Hindi ba sabi ko ay hindi ka natutuloy sa bakasyon na yan? Bakit tumuloy ka pa rin? Tay, sayang naman kasi yung binayad natin dito, tay. Saka 3 araw lang naman po ako dito Umuwi ka na, Mikael. Alam mo bang may pinatay sa lugar natin kagabi? At ang may gawa nun ay yung nagbabanta sa buhay natin. Nagsisimula na siyang gumawa ng hindi maganda para bumaba ako sa pagka-mayor. Tapos kanina ay nagpadala na naman siya ng sulat. Ang sabi niya, kapag hindi pa ako nagbitiw sa pagiging mayor ko ng bayan na ito, ay kayo na ang isusunod niya. Baka kailangan mo na magbitiw sa pagiging mayor mo, tay. Ano sabi mo? Yun naman talaga ang solusyon para matapos na ang pagbabanta sa buhay natin, di ba? Magbitiw ka na sa pagiging mayor para matapos na to. Alam mong hindi ko gagawin yan. Tapat ako naglilingkod sa mga tao. Kaya walang dahilan para sundin ko ang gusto niya. Walang dahilan? Hindi pa ba sapat na dahilan sa'yo na may banta na sa buhay natin lahat? Alam mo, tay, tapusin na natin ang pag-uusap na to. May gagawin pa po ako Umuwi ka na, Mikael. Biglang naputol ang linya. Hindi ko naiwasang mapamura sa sobrang inis. Sinubukan kong tawagan ulit si Mikael, pero nakapatay na naman ang cellphone niya. Nang sumunod na araw, ay muli akong ginising ni Elmer ng maaga para ipaalam sa akin ang isang masamang balita. Ayon sa kanya, ay isang pamilya naman ang pinatay kagabi. Agad kaming nagpunta sa pinangyarihan ng krimen at nanghina ako
Pagkakita ko sa mga biktima, kitang-kita ko kung paano wala silang awang pinatay. At sa itsura nila, sigurado ko na aswang ang may kagagawa nun. Habang naglalakad pa uwi, ay nakatulala lang ako. Hindi ako makapaniwala na may nangyayaring ganong klase ng patayan sa lugar na aking nasasakupan. Pare, sa tingin mo ba, aswang din yung pumatay dun sa mag-anak? Sa pagkakataong ito, ay sigurado na akong aswang ang pumapatay dito sa lugar natin. Kung aswang nga ang pumapatay, ibig sabihin pare, hindi yung kaya ng mga pulis, di ba? Sana naman ay merong kahit isang tao rito ang may kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Sa sinabing yon ng kumpare kong si Elmer, ay isang ideya ang pumasok sa utak ko. Binilisan ko ang paglalakad hanggang sa nakarating na ako sa bahay. Agad akong nagpunta sa kwarto ko. May pagtatakang sinundan ako ni Elmer. Kinuha ko ang baul kung saan nakalagay ang mga gamit ko sa panggagamot o sa pagiging albularyo. Pero hindi agimat o anting-anting sa panggagamot ang kinuha ko, kundi ang mutya ng kuko ng tigre. Pero nagtaka ko dahil hindi ko rin nakita ang mutya. Nasaan na yun? Bakit wala rito? Ano ba kasi ginahanap mo? Yung mutya pare, nandito lang yun. Mutya? Anong mutya? Yung mutya ng kuko ng tigre. Mutya ng kuko ng tigre? Ano ba yun? Naisasanla ba yun? Kung kapos ka sa pera pare, magsabi ka lang sa akin. Pwede kitang pautangin, pambihira ka, oo. Hindi yun alahas na pwedeng isanla. Isa yung bagay na magagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bibigyan ako nun ng lakas para madali kong matalo ang kahit na sinong aswang na lalabanan ko. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Naisip mo ba yan dahil sa sinabi ko kanina na sana ay merong kahit isang tao na makipaglaban dun sa aswang? Tama ka sa sinabi mo pare. Naisip ko na may kakayahan akong makipaglaban sa aswang. Kaya ako ang dapat na gumawa nun. Grabe ka na talaga pare. Napakarami mo namang alam gawin. Yan din ang sinabi sa akin ni Mikael noon. Sandali. Oo nga pala. Si Mikael. Oh, anong meron kay Mikael? Hindi ba nasa bakasyon siya? Ang ibig ko sabihin, baka si Mikael ang kumuha ng mutya ko. Nung nakita niya kasi yon, ay nagkaroon siya ng interes na hiramin yun sa akin. Hindi kaya dinala niya yon nung umalis siya? Yan ang hindi ko alam. Ang mabuti patawagan mo siya para malaman mo. Kahapon ko pa nga siya sinusubukan tawagan pero nakapatay ang cellphone niya. Nagkausap naman kami kahapon pero sandali lang. Pinapauwi ko siya pero ayaw niya. Sandali, susubukan ko siyang tawagan. Hinugot ni Elmer ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng shorts niya. Maya-maya pa ay inabot niya sa akin ang cellphone at sinabi niya ay nagri-ring ang cellphone ni Mikael. Agad kong kinuha ang cellphone at inilapit ko yon sa tenga ko. Makalipas ang ilang sandali ay sinagot na ni Mikael ang tawag. Ninong, ba't ka tumawag? May problema ba? Ako to, Mikael, at huwag mong susubukan putulin tong tawag ko dahil magagalit na talaga ako sa'yo. Ano ba kasing kailangan nyo, Tay? Nagkausap na tayo kahapon, di ba? Okay lang naman ako rito Sayang, Tay, di ka sumama. Nag-e-enjoy ka rin sana kagaya ko. Makinig ka muna. May tatanong ako sa'yo. At ang gusto ko ay totoo ang isasagot mo, ha? Ano po bang itatanong nyo? Dinala mo ba ang mutya ng kuko ng tigre? Ano pong mutya ng kuko ng tigre? Pwede bang huwag ka na magmangmangan? Alam kong alam mo kung anong tinutukoy ko. Nasa iba yon? Ah, oo. Yung mutya na ginamit niyo nun sa pakikipaglaban sa mga aswang? Opo, nasa akin nga po. Kinuha ko yun habang tulog kayo. Naisip ko po kasi na bagay eterno yun sa mga susuting ko dito sa beach. Ang astig nga tignan Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi yun bagay na gagamitin mong palamuti sa katawan mo? Umuwi ka na nga rito at ibalik mo sa akin ang mutya ng kuko ng tigre.
Grabe ka naman, Tay. Kung sabihan mo ako na umuwi ngayon, parang nasa kabilang kanto lang ako ah. Ang ibig kong sabihin, bumiyahe ka na pauwi ngayon dito. Huwag mo akong pinipiloso po. Tatapusin ko muna tong bakasyon ko tapos uuwi ako dyan. Kailangan ko na yan sa lalong madaling panahon. Alam mo ba, na isang buong pamilya ang pinatay dito ng aswang? Kailangan ko ang hutya na yan para malabanan at mapatay ko yung aswang na nandito sa lugar natin. Po? Seryoso ka po ba sa sinasabi niyo, Tay? Bakit sa tingin mo ba? Gagawin kong biro ang ganitong bagay? Kaya umuwi ka na. Ibigay mo sa akin ang mutya. Hindi ako makakalaban sa aswang ng wala yan. Sige po. Uuwi na po ako ngayon. Mag-i-impake lang po ako ng mga gamit ko tapos babiyahin na po ako kagad. Mabuti naman ha. At susundin mo na ako sa pagkakataong ito. Sige na po, mag-i-impake na po ako para makaalis na po kagad ako. Matapos kong makausap si Mikael, ay ibinalik ko na kay Elmer ang cellphone niya at sinabi ko sa kanya ang napag-usapan namin ng anak ko. Alam ko na naramdaman ni Mikael na seryoso ko at kung di niya agad maibibigay sa akin ng mutya ng kuko ng tigre, ay may posibilidad na badagdagan pa ang bilang ng mga biktima ng aswang. Bago umalis si Mikael sa resort kung saan siya naroon, ay tumawag muna siya sa akin para ipaalam na paalis na siya at pabalik na siya sa bahay. Habang hinihintay ko ang anak ko, ay hindi ako mapakali sa sala. Panay ang lakad ko na para bang isa kong pusang hindi mapaanak. Uy pare, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka palakad ng lakad dyan ah. Aba, pwede bang pumirmi ka na lang sa isang lugar? Kinakabahan kasi ako para kay Mikael, pare. Alam mo yung pakiramdam na parang may masamang mangyayari? Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Ano kaya kung tawagan ko si Mikael? Hindi ba't nagmamaneo siya? Mas mapapahamak yun kung kakausapin mo siya habang nagdadrive. Kumalma ka nga lang dyan. Ako na nagsasabi sa'yo, maya-maya lang nandito na si Mikael at dala niya na yung sinasabi mong mutya. Teka nga, gaano ba kalakas ang kapangyarihan ng mutya na yun? At parang sigurado ka na kapag ginamit mo yun, ay matatalo mo yung aswang. Basta pare, malakas ang kapangyarihan nun laban sa mga aswang. Ilang beses ko nang nagamit yon kaya sigurado ako sa bagay na yon. Kapag nasa akin na yun, ay agad kong tutugisin yung aswang na pumapatay dito sa lugar natin. Parang gusto ko na tuloy makita kang nakikipaglaban sa mga aswang, pare ah. Talagang pinapahanga mo ko. Sa dami ng kaya mong gawin, pare. Naku, teka. Malapit na palang mag-alas 12 ng tanghali ah. Magluluto na nga muna ako ng pananghalian natin. Dagdagan mo lulutuin mo, pare. Dahil paniguradong maya-maya lang, nandito na si Mikael. Sinikap kong kumalma at inisip ko na wala kang dapat ikabahala dahil pauwi na ang anak ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko kayang alisin sa dibdib ko ang pakiramdam na mayroong hindi magandang mangyayari. Sumapit na ang gabi, pero hindi pa rin nakakarating sa bahay si Mikael. Makailang beses naming sinubukan ni Elmer na tawagan siya, pero nagri-ring lang ang cellphone niya at hindi niya sinasagot. Kung tutusin, dapat bandang hapon ay nakauwi na si Mikael. Kaya nakakabahala na dahil gabi na at wala pa rin siya. Sinasabi ko na nga be, kaya ako kinakabahan kanina pa kasi may hindi magandang mangyayari. Pare, naiintindihan ko kung bakit kinakabahan ka ngayon. Pero wag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Malay mo naman, nasiraan lang si Mikael. Kung nasiraan siya, pare, dapat ay tinawagan niya ako. Hindi ba dapat na tayong kabahan? Kasi hindi niya sinasagot ang tawag natin. Wag naman sana. Wag naman sanang sinaktan siya nung nagpapadala ng sulat sa akin. Ano kaya kung humingi na tayo ng tulong sa mga pulis, pare? Dapat ay 24 oras nang nawawala si Mikael bago natin siya pwedeng i-report sa mga pulis. Eh di gamitin mo pagiging mayor mo. Kilala mo ako, Elmer. Kahit kailan, hindi ko ginamit ang posisyon ko para magkaroon ng pribilehiyo. Kung ganun,
Kailangan pa nating maghintay hanggang bukas bago tayo makapag-report sa mga pulis. Ano kaya kung ako na lang muna maghanap kay Mikael? Aalis na ako ngayon, pare. Susundan ko yung daan niya pauwi. At baka tama nga na nasiraan lang siya. Baka makita ko siya sa daan. Baka nakasilent ang telepono niya, kaya hindi niya sinasagot ang tawag natin. Hindi niya naririnig. Delikado na sa oras na to, pare. Kung lalabas ka, alam mo naman na may aswang na pumapatay dito sa atin, di ba? Magsasalita pa sana ako. Nang biglang tumunog ang aking cellphone, agad ko yung kinuha sa ibabaw ng lamesa at halos tumalon ang puso ko nang nalaman kong si Mikael ang tumatawag. Sinagot ko ang tawag at umasa ako na sasabihin sa akin ni Mikael na malapit na siya sa aming bahay. Ni-loudspeaker ko pa ang tawag niya para marinig din ni Elmer ang pag-uusapan namin. Hello anak, salamat sa Diyos at tumawag ka na. Nasaan ka na ba? Malapit ka na ba? Tay, hindi po muna ako makakauwi. Anong hindi makakauwi? Anong ibig mo sabihin? Nasaan ka ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at susunduin kita dyan. Tay, tulungan mo ako. Natatakot ako rito, Tay. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Kanina po kasi habang nagmamaneho ko, ay may mga tao pong humarang sa akin. Pinababa po nila ako ng sasakyan kasi sabi nila, kailangan nila ng tulong. Tapos, tinutukan po nila ako ng patalim at isinama nila ako sa isang liblib na baryo. Liblib na baryo? Saan yan? Hindi ko nga po alam, Tay eh. Pero Tay, lahat ng nakatira dito mga aswang. Lahat sila aswang, Tay. At ang sabi nila, kailangan kong sabihin sa'yo na papakawalan lang nila ako kung magbibitiw kayo sa posisyon nyo bilang mayor. Hindi nila makukuha ang gusto nila. Hahanapin kita, anak. Ililigtas kita. Parang awa mo na, Tay. Ayoko pang mamatay. Tulungan niyo ako. Oo, anak, tutulungan kita. Ililigtas kita sa mga aswang na yan. Hahanapin kita. Pangako. Hintayin mo lang ako, anak, ha? Nak, meron ako itatanong sa'yo. Yung kwintas na kinuha mo sa akin, suot mo ba? Opo, Tay, suot ko po. Biglang naputol ang tawag. Sa sobrang kaba, ay hindi ko napigilang mapamura. Sinubukan ko uling tawagan si Mikael, pero nakapatay na ang cellphone niya. Tama bang pagkakaintindi ko, pare, sa mga sinabi ni Mikael? May kumidnap sa kanyang mga aswang at nasa isang baryo siya na puro mga aswang ang nakatira? Tama ka, pare. At ang gusto ng mga aswang na yun ay bumaba ko sa pwesto. At ang kapalit nun ay ang kaligtasan ng anak ko. Bababa ka na ba sa pagiging mayor, pare? Hindi ko gagawin ang gusto nila. Alam ko na kahit bumaba ko sa pwesto, ay sasaktan at sasaktan pa rin nila ang anak ko. Pero kung di mo sila susundin, pare, eh baka patayin nila si Mikael. Aba, pare naman, pwede bang sa pagkakataon na to, ay unahin mo muna ang kapakanan ng anak mo? Alam ko ang sinasabi ko, Elmer. Alam ko na hindi nila masasaktan si Mikael dahil nasa kanya ang mutya ng kuko ng tigre. Kahit hindi ikaw ang nagmamay-ari nun, ay kaya ka pa rin nung proteksyonan sa mga aswang. Basta't nasa katawan mo yun. Kaya sigurado ko na hindi masasaktan ng mga aswang na yun si Mikael. Sigurado ka ba sa bagay na yan, pare? Sigurado. Dahil kung wala kay Mikael ang mutya, ay susugal talaga ako at magbibitiw na ako sa pagiging mayor ko. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay ang hanapin ang kinaroroonan ni Mikael at iligtas siya mula sa mga aswang. May tiwala ako sa'yo, pare. Alam ko na hindi mo ipapahamak si Mikael. Kung meron kang tulong na kailangan, sabihin mo lang sa akin, pare. Labis akong nagpasalamat kay Elmer dahil sa suportang ipinaramdam niya sa akin. Nang sandaling yon, ay inalis ko muna ang takot sa aking dibdib dahil alam ko na hindi ako makakapag-isip ng maayos kung hahayaan kong mangibabaw sa akin ang takot at kaba. Kinabukasan ng umaga, ay agad kong sinabi sa aking nasasakupan ang nangyari kay Mikael. Ngunit hindi ko sinabi na mga aswang ang dumukot sa kanya dahil baka hindi nila ako seryosohin. Humingi ako ng tulong sa lahat para mas mapadali
ang paghahanap sa anak ko. Sinabi ko na kung meron mang nakakita sa pagdukot sa anak ko, ay agad na ipagbigay alam sa akin o sa mga pulis. Ipinaalam ko rin na may ibibigay akong pabuyang pera sa kung sino man makapagbibigay ng kahit maliit na impormasyon sa kinaroroonan ni Mikael. Matapos yun, ay umuwi na kami ni Elmer sa bahay. Pare, sa tingin mo ba'y makakatulong na sinabi mo sa lahat na may kumidnap kay Mikael? Sa palagay ko, ay mas mapapadali ang paghahanap natin sa kanya kung maraming tao ang tutulong sa atin. Sa bagay, tama ka naman dyan sa sinasabi mo, pare. Sana talaga ay makauwi na si Mikael dito. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit mga aswang ang gustong bumaba ka sa pwesto. Maiintindihan ko pa kung isang grupo ng mga tao na ayaw sa pamamahala mo eh. Pero aswang talaga? Isa din yan sa palaisipan sa akin. Ang hinala ko ay binayaran ng mga aswang na yon ng isang tao o higit pa para gawin ang lahat ng ito. Napahinto kami sa pag-uusap ni Elmer nang isang kotse ang huminto sa harapan ng bahay namin. Mula roon ay bumaba ang isang matangkad na lalaki. Tumayo ang lalaki sa harapan ng gate at tinawag niya ang pangalan ko. Inutusan ko si Elmer na buksan ang gate at papasukin ang lalaki. Ang lalaking yon ay si Ignacio. Siya ang nag-iisang nakalaban ko sa pagka-mayor nung nakaraang eleksyon. Nang nasa loob na ng bahay si Ignacio, ay pinaupo ko siya. Nabigla naman ako sa pagbisita mo. Hindi ko inaasahan to, Ignacio. Nakarating kasi sa akin ang nangyari sa anak mo si Mikael. Gusto ko sanang tumulong sa paghanap sa kanya. Pwede kong utusan ng mga tao ko para hanapin siya. Yun ay kung papayag ka. Maraming salamat, Ignacio. Kailangan talaga namin ng tulong ng kahit na sino ngayon para iligtas ang anak ko. Tatanggapin ko ang tulong na inaalok mo. Salamat talaga dahil napakabuti mong tao. Kahit na naging magkalaban tayo nung nakaraang eleksyon, ay hindi mo ko'y tinuring na kalaban. Alam mo, Gabriel, kahit kailan ay hindi kita tinuring na kaaway dahil iisang gusto nating mangyari sa bayan na to. At napakaswerte ng mga tao rito dahil nagagawa mo ng maayos ang tungkulin mo bilang isang alkalde. Salamat talaga sa iyo, Ignacio. Yun lang naman ang ipinunta ko rito. Sasabihan na lang kita kapag may nakuha na akong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mikael. Huwag ka mag-alala dahil sigurado ako na ligtas siyang makakabalik. Muli ako nagpasalamat kay Ignacio bago siya umalis. Abot langit ang pasasalamat ko dahil sa tulong na gagawin ni Ignacio. Malaking bagay yon para sa akin. Hindi ko lang din talaga inasahan na tutulungan niya ako sa paghahanap sa anak ko. Nang umalis na ang kotse ni Ignacio, ay saka naman ako nilapitan ni Elmer. Ano sinabi sa'yo ni Ignacio? Tutulungan niya daw ako sa paghanap kay Mikael. Uutusan daw niya ang mga tao niya para gawin yon. Talaga? Gagawin yun ni Ignacio? Kahit naging kalabang kanya nung nakaraang eleksyon? Grabe ah, ibang klase rin talaga si Ignacio, no? Nakita mo naman yung eleksyon na napakabait niya sa akin, di ba? Bakit? May problema ba kung tutulungan niya tayo? Wala naman. Iba lang kasi talaga ang pakiramdam ko diyan kay Ignacio kahit noon pa eh. Kahit maganda ang pinapakita niya sa'yo, ay hindi ko kaya magtiwala sa kanya, pare. Alam mo ba yung pakiramdam na kahit walang ginagawang masama ang isang tao, ay mabigat talaga sa loob kasama? Ikaw naman ha. Huwag mo na lang pinag-iisipan ng di maganda yung tao. Tutulungan niya na nga tayo sa paghanap kay Mikael, di ba? Hindi tama na nag-iisip ka ng ganyan sa kapwa mo lalo na't wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Sinabi ko lang naman, pare, kung anong tingin ko kay Ignacio eh. Wala akong masamang ibig sabihin doon. Pero kung totoong tutulong talaga siya, di salamat sa kanya. Alam ko na bukal sa loob ni Ignacio ang pagtulong niya sa akin para mahanap ang anak ko. Kaya hindi ko maisip na may masama siyang intensyon. Kaya niya yun ginawa. Isa pa, sa sitwasyon namin ng panahon na yun, ay kahit anong tulong ay tatanggapin ko talaga para lang makauwi ng ligtas si Mikael.
Sa mga sumunod na araw, ay patuloy na naghanap ang mga pulis sa nawawala kong anak. Tumawag din sa akin si Ignacio para sabihin na kumikilos na ang mga tao niya para hanapin si Mikael. May mga pagkakataon din na merong mga tumatawag sa akin at sinasabi na alam nila kung nasaan si Mikael. Pero kapag pinupuntahan namin ang lugar, ay wala naman doon si Mikael. Malinaw na may mga tao pa ring nagagawang manloko kahit alam nila na hindi biro ang nangyayari. Tignan mo itong text na natanggap ko ngayong araw, pare. Lahat sila ay sinasabing nakita nila si Mikael sa ganitong lugar. Iba-iba sila ng sinasabi. Halatang nagsisinungaling sila at halatang gusto lang nila ng pabuya. Isa talaga yan sa problema natin ngayon, yung mga manluloko. Pero wala tayong magagawa kundi ang i-check ang mga lugar na sinasabi nila. Kasi baka nga naman yung iba dyan ay nagsasabi ng totoo. Nag-aalala na talaga ako sa anak ko, pare. Kahit alam ko na hindi siya kayang saktan ng mga aswang, ay kinakabahan pa rin ako. Naaawa ako sa kanya kasi hindi ko alam kung meron ba siyang maayos na tulugan doon o nakakakain ba siya sa oras. Ako nga rin, pare. Halos di na ako makatulog sa gabi sa pag-iisip sa inaanak ko. Sana talaga ay mahanap na natin siya. At kung nasan ba yung baryo na sinabi niya na puro aswang ang nakatira. Teka pare, maiba ako. Kumusta na pala ang paghahanap na ginagawa ni Ignacio? May balita na ba siya sa'yo? Kahapon ay nagkausap kami sa telepono. Ang sabi niya, pinapunta niya ang mga tao niya sa mas malayong lugar para hanapin si Mikael. Pero ngayong araw, ay hindi pa siya tumatawag sa akin. Naghahanap kaya talaga si Ignacio, pare? Anong ibig mo sabihin? Bakit naman ganyan ka magtanong? Baka kasi ginagamit ni Ignacio ang sitwasyon mo para sa susunod na eleksyon. Baka gusto niya na maging running mate ka niya. Hindi ba malakas ka sa tao? Siyempre, sa'yo siya didikit. Ano ka ba naman, pare? Bakit palagi mong pinag-iisipan ng di maganda si Ignacio? Tumutulong na nga ng tao, ganyan pa ang pag-iisip mo sa kanya. Ayoko lang naman na maabuso ka niya eh. Yun lang naman ang sa akin, pare. Alam mo, wala akong pakialam kung gagawin man akong running mate ni Ignacio sa susunod na eleksyon. Kaya niya ito ginagawa. Mabuti siyang tao at alam ko na maganda ang hangarin niya sa bayan natin. Kung may hidden agenda man siya, kung bakit niya tayo tinutulungan, wala na akong pakialam doon, pare. Ang importante ay meron siyang ginagawa para mahanap si Mikael. Okay, kung yan ang pinapaniwalaan mo eh. Re-respeto kita, pare. Pero, at sa akin lang, nagpapaalala lang, pare. Magsasalita pa sana ako nang may narinig kaming ugong ng humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Maya-maya pa ay narinig namin ang pagtawag ni Ignacio sa pangalan ko sa labas. Nagmamadali kong sinundo sa labas si Ignacio at kasama ko na siyang pumasok sa bahay. Pinaupo ko siya at umasa ko na may magandang balita siyang sasabihin, kaya naroon siya sa bahay ko. Pasensya ka na kung pumunta ako rito ng ganitong oras. Alam kong gabi na. Pero hindi ko na kasi kayang ipagpabukas pa tong sasabihin ko sa'yo, Gabriel. Hindi na rin ako tumawag dahil mas mabuti na personal ko tong sabihin sa'yo. Teka, bigla naman akong kinabahan. Magandang balita ba ang sasabihin mo o hindi? Maganda at hindi, pare. Uunahin ko na magandang balita. Alam ko na kung nasan si Mikael. Talaga? Nasaan siya, Ignacio? Ito na ang hindi magandang balita. Nasa isang barangay siya ng mga aswang. Ang mga yun ang dumukot sa kanya at hanggang ngayon ay nandoon ang anak mo. Kung ganun, tama pala sinabi ni Mikael nung tumawag siya sa'yo, pare. Bakit ano ba sinabi ni Mikael? Nung araw na nawala kasi siya, ay nakatawag pa siya sa akin. Ang sabi niya ay nasa isang lugar daw siya na puro aswang ang nakatira. Kung ganun, tama pala ang impormasyon na nakuha ko. Sa totoo lang, pare, hindi ako makapaniwala nang nalaman ko ang kinaroroonan ng anak mo eh. Di naman kasi ako naniniwala sa mga aswang na yan eh.
Eh di, sabihin na natin sa mga pulis ang impormasyon na yan para ma-rescue na nila si Mikael sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko, di magandang ideya na ipaalam natin to sa mga pulis. Hindi sila maniniwala kapag sinabi nating mga aswang ang may hawak kay Mikael. Baka mamaya niyan pagtawanan lang nila tayo o kaya isipin nila na nasisiraan na tayo ng ulo. Tama ka, Ignacio. Ang totoo, kaya hindi ko sinabi sa mga tao na alam kong aswang ang kumuha kay Mikael. Ganyan din ang dahilan ko. Baka hindi nila ako seryosohin. Pero may naisip akong plano. Tayo na lang ang magtungo sa barangay na yon para iligtas si Mikael. Magdala tayo ng mga armas. Labanan natin ang mga aswang. Uy, sandali lang. Delikado yung naiisip mo, Ignacio. Kayong dalawa lang? Hindi maganda kung marami kaming sasalakay doon dahil baka mas madali kaming maramdaman ng mga aswang. Saka, ang layunin lang naman ay ang iligtas si Mikael. Itatakas lang namin siya. Mas makakakilos kami ng maayos kung dalawa lang kami ni Gabriel. Ano, Gabriel? Pumapayag ka ba sa plano ko? Sa tingin ko tama ka, Ignacio. Mas mabuti nga kung tayong dalawa lang ang magtutungo sa barangay na yun. Hindi naman bago sa akin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Noon kasi, ay isa akong manunugis. Sa tingin ko, ay kaya ko pa rin makipaglaban lalo na't buhay ng anak ko ay nakasalalay dito. Kung ganun, bukas ng gabi tayo magpupunta ron. Susunduin kita rito ng ganitong oras din. Sige, maghahanda na rin ako. Maraming salamat, Ignacio. Napakalaki na ng tulong na nagagawa mo para sa akin. Walang anuman yun. Ang mabuting tao na kagaya mo ay dapat lang talaga na tinutulungan. Matapos yun, ay nagpaalam na si Ignacio. Nang nakaalis na siya, ay muli akong kinausap ni Elmer. Pare, sigurado ka ba sa gagawin niyo ni Ignacio? Talaga susunod kayo sa barangay ng mga aswang? Nang kayong dalawa lang? Sigurado ako, Elmer. Mas makakabuti kung dalawa lang kaming magpupunta doon. Pero pare, puro mga aswang ang nasa lugar na yun. Anong magiging laban niyo kung dalawa lang kayo? Hindi mo alam kung paano ako makipaglaban sa mga aswang. Isa pa, lahat ay gagawin ko para mailigtas lang ang anak ko. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba, na hindi mo kaya makipaglaban sa mga aswang nang wala yung mutya na sinasabi mo. May mutya man ako o wala, ay ililigtas ko pa rin si Mikael. Tatay ako, Elmer. At ang isang tatay ay gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Okay, sige. Naiintindihan na kita, pare. Pero kung gusto mong iligtas si Mikael, ay ganun din ako. Hayaan mo ako sumama sa inyo ni Ignacio sa barangay ng mga aswang. Hindi pwede, pare. Hindi ako papayag na ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Pero pare, inaanak ko si Mikael. At kung tutusin, ay para ko na rin siyang totoong anak. Alam mo yan, pare. Kaya bakit ayaw mong pumayag na sumama ako sa pagliligtas niyo sa kanya? Wala ka bang tiwala sa kung anong kaya kong gawin? Hindi naman sa wala akong tiwala sa kakayahan mo. Kami na lang ni Ignacio magliligtas kay Mikael. Maniwala ka. Kaya na naming dalawa yun. Ikaw ang bahala. Ako naman nag-aalok lang ng tulong. Napakalaki na naitulong mo sa akin, pare. Kung wala ka, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka nabaliw na ako sa kakaisip ng dahil sa pagkawala ni Mikael. Napakalaking tulong ng presensya mo, pare, sa totoo lang. Hindi na pinilit pa ni Elmer ang gusto niya. At tuluyan na siyang sumang-ayon sa desisyon ko na huwag siyang isama sa pagliligtas namin kay Mikael. Nang gabing yun, ay binalot ako ng matinding kaba. Hindi ko kasi inakala na makalipas ang napakaraming taon, ay muli akong babalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. At sa pagkakataon na yon, ay wala akong inaasang makapangyarihang mutya, kundi tanging sariling lakas ko lamang. Kinabukasan, ay maaga akong nagising upang magsanay sa paggamit ng itak sa pakikipaglaban. Kailangan kong sariwain ang kakayahan ko sa paglaban sa mga aswang. Kahit wala sa akin ang mutya ng kuko ng tigre, ay tiwala ako na kaya ko pa rin gawin ang ginagawa ko noon. Pero sa totoo lang, ay nagpapasalamat ako
na kinuha ni Mikael ang mutya ko dahil alam ko na habang nasa kanya yon ay protektado siya mula sa mga aswang. Habang abala ako sa pagsasanay sa likod ng bahay, ay tinawag ako bigla ni Elmer. Pare, mamaya na yan. Mag-almusal muna tayo. Sige pare, susunod na ako. Bilisan mo at baka mamaya lumamig pa yung kape mo eh. Tinanguan ko si Elmer. Itinabi ko muna ang itak at saka ko pumasok sa bahay. Pinunasan ko ang pawis sa aking muka at katawan bago ako umupo para mag-almusal. Alam mo pare, kanina ko pa pinapanood yung pagsasanay mo. Grabe, ang ganda ng galaw mo pare. Sigurado ako na kahit gaano karaming aswang ang makalaban mo, ay kayang-kaya mong lahat. Ewan ko pare ah. Ang tagal na kasi nung huling beses ako nakipaglaban sa mga aswang eh. Parang pakiramdam ko kinakalawang na ako. Pakiramdam mo lang yan pare, pero para sa akin, nasa dugo mo na ang makipaglaban sa mga aswang. Sayang nga kasi ayaw mo akong isama eh. Kahit sana manonood na lang ako kung paano mo isa-isang patumbahin yung mga aswang na yun. Huwag ka nang sumama pare. Dito ka na lang sa bahay at hintayin mo kami dito ni Mikael. Nangangako naman ako sa'yo. Nakasama ko na siya pag uwi ko rito. Aasahan ko yan pare ah. Saka magdadasal din ako dito para kahit papano ay makatulong ako. Napangiti ako sa sinabing yun ni Elmer. Totoo na malaki talaga ang naitutulong sa akin ni Elmer dahil siya ang kasama ko sa lahat ng pangyayari sa buhay ko. Nasa tabi ko siya, hindi lang sa oras ng kasiyahan, kundi pati na rin sa kalungkutan at lalo na kapag meron akong pinagdadaanang problema. Pagkatapos kong mag-almusal, ay nagpababa muna ako ng kinain ko bago ako muling bumalik sa pagsasanay. Pinanood ako ni Elmer at kita ko sa mukha niya ang labis na paghanga sa aking ginagawa. Maghapon akong nagsanay. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay huminto na ako para kahit paano ay makapagpahinga ako. Hindi kasi pwedeng hindi ako magpapahinga bago kami magtungo ni Ignacio sa barangay ng mga aswang dahil paniguradong mauubusan ako ng lakas. Pagsapit ng gabi ay mas lalong tumindi ang kaba at takot ko. Kaya inaya ko si Elmer na magdasal sa altar na nasa aming sala. Doon ay humingi ako ng proteksyon at gabay sa Panginoong Diyos. Ipinagkatiwala ko sa Kanya ang kaligtasan naming lahat. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na si Ignacio para sunduin ako. Bago kami umalis, ay nagpaalam muna ako sa kumpare kong si Elmer. Pare, ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Ipagdasal mo kami. Walang problema pare. Basta, mag-iingat kayo. Gabriel, tara na. Kailangan na nating umalis. Matapos yun, ay umalis na kami ni Ignacio sakay ng kanyang kotse. Maigpit kong hawak ang aking itak habang nakaupo ako sa passenger seat. Itak pala ang armas na gagamitin mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ito lang kasi sa datang meron ako sa bahay. Saka ito talaga ang ginagamit ko nung nakikipaglaban pa ako sa mga aswang. Ikaw, anong armas ang dala mo? May baril ako dyan sa likod. Di mo kasi ako katulad na may karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero hindi ko akalain na isa ka palang manunugis. Noon pa naman yun. Napakatagal ng panahon na huminto ko sa pagiging manunugis. Kaya nga hindi ako makapaniwala na babalik ako sa pagharap sa mga aswang. Oo nga pala, malayo ba yung pupuntahan natin? Medyo malayo, kaya inagaan ko ng konti ang alis natin. Siguro aabutin din ng 2 oras ang biyahe natin. Malayo-layo rin pala. Gusto ko pala magpasalamat ulit sa iyo, Ignacio. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Sa totoo lang, hindi ko inakala na ikaw pa ang makakahanap sa kinaroroonan ng anak ko. Wala yun. Gaya na sinabi ko,
Karapat dapat kang tulungan dahil isa kang mabuting tao. Hindi ko na tuloy alam kung paano pa ako makakabawi sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo kailangan bumawi sa akin. Wala akong hinihinging kapalit sa pagtulong na ginagawa ko. Kahit ako nakaalam sa kinaroroonan ni Mikael, ay hindi ko pa rin kukunin yung pabuya na inalok mo noon. Pero ipinangako ko ang pabuyang yun sa makapagbibigay ng impormasyon kung nasan si Mikael. Hindi nga lang impormasyon ang binigay mo, kundi sasamahan mo pa akong iligtas siya. Mas mabuti pa siguro, ibigay mo na lang sa charity yung pabuya. Mas makakatulong pa yon sa mas maraming tao. Napakalaki talaga ng puso mo sa pagtulong. Alam mo, ang mga kagaya mo, ang kailangan ng bayan natin. Kung ikaw man ang nanalo noon sa pagka-mayor, ay magiging masaya ako para sa'yo. Dahil alam ko na nasa mabuting kamay kaming lahat. Napansin ko na biglang tumahimik si Ignacio matapos ko yung sabihin. Sumulyap lang siya sa akin at ngumiti. Naging tahimik na ang aming biyahe. Pilit kong inalis ang kaba sa dibdib ko at paulit-ulit akong nagdasal na sana ay maiuwi ko ng ligtas ang aking anak na si Mikael. Makalipas ang ilang oras ay lumiko ang sasakyan sa isang hindi simentadong daan. Napakadilim ng paligid kaya nakatodo ang headlights ng sasakyan ni Ignacio. Nang sabihin ni Ignacio na malapit na kami, ay huminga ako ng malalim at inihanda ko ang sarili ko. Maya-maya pa ay inihinto na ni Ignacio ang kotse. Mula roon ay may natanaw akong mga kabayan sa hindi kalayuan. Yung ba ang barangay ng mga aswang? Oo, hindi na tayo pwedeng gumamit ng kotse papunta doon dahil malalaman kagad nila ang pagdating natin. Mula rito maglalakad na lang tayo. Naisip ko rin na mas makakabuti kung sa magkaibang direksyon tayo pumunta. Kung anong plano mo, ayun ang gagawin natin. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero, alam mo ba ang eksaktong kinaroroonan ni Mikael? Ayon sa impormasyon na nakuha ko, ay nasa isang kubo si Mikael at doon siya nakakulong. Yung kubo raw na yon ay nasa dulong bahagi ng barangay na yan. Kung ganun, ang kubong yun ang dapat nating hanapin. Ganun na nga, ang mabuti pa kumilos na tayo. Basta mag-iingat ka, Gabriel. Ikaw din, mag-iingat ka, Ignacio. Bumaba na kami ni Ignacio sa kotse. Mula sa likod ng sasakyan, ay kinuha niya ang isang mahabang baril na wala akong ideya kung ano ang tawag. Wala kasi akong alam pagdating sa mga baril. Tinahak namin ni Ignacio ang magkaibang direksyon papunta sa barangay ng mga aswang. Dumaan ako sa Talayban at matapos ang ilang minuto ay nasa mismong loob na ako ng barangay. Nagtago ako sa likod ng puno at pinagmasdan ko muna ang kapaligiran. Siniguro ko na walang aswang sa paligid bago ako naglakad papunta sa dulong bahagi ng lugar na yon. Kakaunti lamang ang mga kubong naroon, kaya naisip ko na hindi ganun karami ang mga aswang doon. Nang makarating na ako sa dulong bahagi ng barangay, ay meron doong nakatayong 2 kubo. Nilapitan ko ang isa at mabilis kong binuksan ang pinto nun. Wala roon ang anak ko. Naglakad ako patungo sa isa pang kubo. Sa pagbukas ko ng pinto, ay nagulat ako nang bigla kong sinunggaban ng isang aswang. Mabuti na lang at naging maagap ako, kaya nagawa ko siyang iwasan. Buong puwersa ko siyang tinaga sa batok. Tatakbo na sana ako, pero natigilan ako dahil may mga aswang sa aking harapan. Unti-unti nila akong pinalibutan. Nagngangalit ang matutulis nilang mga ngipin. Nanlilisik din ang kanilang pulang-pulang mga mata. At ang mahahaba nilang kuko ay kumikislap pa sa liwanag ng bilog na buwan. Hindi ako natatakot sa inyo kahit marami kayo. Ilabas niyo ang anak ko, mga diablo kayo. Dahil kung hindi, uubusin ko kayong lahat dito.
Nasaan na ba si Ignacio? Bakit wala pa siya rito? Hanggang sa sabay-sabay na umatake sa akin ang mga aswang. Pakiramdam ko ay sinapian ako ng kakaibang lakas ng sandaling yon. Walang ibang nasa isip ko kundi ang patayin ang lahat ng aswang na nasa harap ko. Kahit wala sa akin ang kuko ng tigre, ay nakaramdam pa rin ako ng kakaibang lakas. Alam ko na dahil yun sa kagustuhan kong iligtas si Mikael. Lahat ng aswang na lumapit sa akin ay tinaga at sinaksak ko gamit ang itak. May ilan na nagawa kong masugatan pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ko sa mga aswang ng ilang minuto. Nakita ko kung paano isa-isang bumagsak ang mga aswang hanggang sa nagawa ko ng patayin ang huling aswang nang saksakin ko siya sa tapat mismo ng kanyang puso. Hindi ako makapaniwala nang malaman kong nagawa kong patayin ang lahat ng aswang na naroon. Doon na ako nagsimulang hanapin si Mikael. Mikael! Anak! Nasaan ka? Kung naririnig mo ko, sumigaw ka! Pupuntahan kita, anak! Ngunit wala akong narinig na sagot mula kay Mikael. Isa pang problema ko ay kung nasaan si Ignacio. Simula kasi nang naghiwalay kami kanina, ay hindi ko na siya nakita. Nagulat na lang ako nang may biglang tumapik sa likuran ko. Mabilis akong lumingon at akmang tatagain ko na sana ang nasa likod ko. Pero natigilan ako nang malaman ko na si Ignacio pala yun. Gabriel ako to. Hindi ako aswang. Ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa braso? Inatake kasi ako ng aswang kanina nung naghiwalay tayo eh. Tapos habang tumatakbo ko palayo sa kanya, nadapa ako. Humampas ako sa isang matigas na bagay. Ayun, nawalan ako ng malay. Tignan mo, may sugat din nga ako sa noo. Mabuti na lang at di ka napatay nung aswang na umatake sa'yo. Akala ko talaga iniwan mo na ako kaya wala ka rito habang nakikipaglaban ako sa mga aswang kanina eh. Pasensya ka na talaga kung di kita nagawang tulungan. Pero mukha namang hindi mo pala kailangan ng tulong ko dahil nagawa mong patayin ang lahat ng aswang na nandito. Hindi ko nga rin akalain na magagawa kong ubusin ang mga aswang dito. Kanina kasi nasa utak ko lang ay ang mailigtas ko si Mikael. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak. Tama ka dyan. Kahit ang imposible nagiging posible. Pero Ignacio, mukhang wala rito si Mikael. Tinignan ko yung 2 kubo sa dulo. Pero wala siya ron. Ang totoo, nagkita kami ni Mikael bago ako atakihin ng aswang. Ang sabi niya sa akin ay nagawa niya makatakas. Pinatakbo ko siya sa gubat para magtago. Ano ka mo? Bakit sa gubat mo siya pinatakbo? Bakit hindi sa sasakyan mo? Pasensya na, nataranta ako kanina eh. At hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Yung baril mo nasa na? Hindi ko alam. Nabitiwan ko yun nang atakihin ako ng aswang eh. Pero mabuti pa, hanapin na natin ang anak mo sa gubat. Ngayong wala na ang mga aswang, ay sigurado ko na may uuwi mo na ang anak mo ng ligtas. Natuwa ako ng gusto sa sinabi na yon ni Ignacio. Agad kaming nagtungo sa gubat na nasa dulong bahagi ng lugar na yon. Habang naglalakad kami, ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa aking bulsa. Kinuha ko yon at nabuhayan ako ng loob nang malaman ko na si Mikael ang tumatawag. Nasa unahan ko si Ignacio kaya hindi niya nakita ang aking ginagawa. Pagkasagot ko ng tawag ay agad kong narinig ang hinihingal na boses ni Mikael sa kabilang linya. Bago pa ako magsalita ay inunahan na ako ni Mikael. Tay, kasama niyo ba si Ignacio? Kung kasama niya po siya, huwag mong ipapaalam sa kanya na ako ang kausap mo ngayon. Bakit anak? Nang nagsalita ako, ay biglang lumingon si Ignacio sa akin. Sinong kausap mo? Si Elmer. Nakikibalita kung ano na nangyayari dito. Makinig ka sa akin, Tay. Si Ignacio, siya ang pinuno ng mga aswang na dumukot sa akin.
siya ang may gustong bumaba ka sa pwesto mo para sa susunod na eleksyon ay masiguro niya ang pagkapanalo niya bilang mayor. Huwag kang magtitiwala sa kanya, Tay. Nandito ako sa gubat. Mabuti na lang at nakakuha ko itong cellphone ko bago ako nakatakas kanina. Pero nakita niya ako habang tumatakas kaya tumakbo ko sa gubat dahil alam kong papatayin niya ako para hindi ko masabi sa iyo ang katotohanan. Okay naman kami rito, Elmer. Huwag ka mag-alala. Nandito kami sa gubat ni Ignacio at hinahanap lang namin si Mikael. Mamaya uuwi na rin kami kapag nahanap na namin siya. Tinapos ko na ang tawag at nagpatuloy kami ni Ignacio sa paglalakad. Tumiim ang bagang ko habang nakatingin sa likod ni Ignacio. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko, pero nasiguro ko na pinapunta ko ni Ignacio sa lugar na yon para patayin. Hindi nga lang niya inasahan na magagawa kong ubusin ang mga alagad niyang aswang at magagawang makatakas ni Mikael. Ano nga palang sinabi sa'yo ni Elmer habang kausap mo siya kanina? Hindi ba sabi ko sa'yo ay nakikibalita lang? Malamang ay nag-aalala yun sa atin. Pero alam mo, talaga nagpapasalamat ako dahil hindi ako nagawang patayin ng mga aswang kanina. Kung nagkataon kasi na namatay ako, ay mawawalan ng mayor ang ating bayan. Sa bagay, pwede ka nga naman palang tumakbo sa susunod na eleksyon. Tapos paniguradong mananalo ka kasi wala na ako. Wala na ang matindi mong kalaban sa pagka-mayor. Ano ba't sinasabi mo, Gabriel? Bakit biglang napunta sa politika ang usapan natin? Akala ko ba'y hahanapin natin ang anak mo? Hindi na ako nagsalita. Maigpit kong hinawakan ang dala kong itak at naghintay ako ng magandang pagkakataon para atakihin si Ignacio. Itinaas ko ang itak at nang akmang tatagain ko na siya, ay mabilis siyang lumingon. Bago pa lumapat ang talim ng itak sa kanya, ay nagawa niyang hawakan ang kamay ko at isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan niya. Akala mo ba ay hindi ko alam na ang anak mo ang kausap mo kanina? Isa sa mga kakayahan ko bilang aswang ay ang malakas na pandinig. Dinig na dinig ko ang pinag-uusapan yung dalawa. Walang hiya ka, Ignacio. Niloko mo kung demonyo ka. Kunwari ka pang tumutulong, yun naman pala. Ikaw ang utak sa pagdukot sa anak ko. Isa kang aswang hayop ka. Hindi naman sana tayo aabot sa ganito. Kung noong unang beses pa lang na nagpadala ako ng sulat, ay bumaba ka na sa pagka-mayor. Pero masyado kang matigas. Tama lang ang ginawa ko, Ignacio. Kung ikaw lang din naman ang magiging mayor, kahit wag na. Magandang plano ko para sa bayan na yun. Magpapatayo ko ron ng pabahay at ang mga titira doon ay ang mga alagad kong aswang para mas madali silang makapambiktima at hindi na nila kailangan magtago pa rito. Paano pa yun mangyayari? Kung inubos ko na silang lahat? Kaya nga nandito tayo sa gubat para tapusin ang buhay mo. Dahil hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagpatay sa mga alagad ko. At kapag napatay na kita, isusunod ko na ang anak mo. Tutal, nandito rin din naman siya sa gubat. Doon na mabilis na nagpalit ng anyo si Ignacio. Naging isa na siyang aswang na may malahalimaw na itsura. Nagpumiglas ako pero hindi ko magawang makawala dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Ignacio sa aking kamay. Hanggang sa kinalmot niya ako sa tiyan. Binitiwan ako ni Ignacio at napaluhod ako sa lupa habang sapu-sapu ko ang aking sugat. Hayop ka! Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa mga pinaplano mo. Papatayin din kita, kagaya ng mga mahihina mong alagad. Huwag mo kong itulad sa kanila. Hindi nila ako tatawagin pinuno kung hindi ako malakas. Isa pa, kahit inubos mo sila, ay kayang-kaya ko pa rin manghawa ng pagiging aswang ko sa mga tao. Napakadali lang para sa akin na muling bumuo ng isang hukbo ng mga aswang.
Aatakihin ko sana ang aswang gamit ang itak, pero malakas niya akong sinipa sa muka. Napahiga ako at mabilis niyang inapakan ang aking kamay. Malakas akong napasigaw dahil sa labis na sakit hanggang sa tuluyang ko nang nabitiwan ang itak. Wala kang laban sa akin, Gabriel. Ang gubat na ito ang magiging libingan nyo ng anak mo. Hayop ka talaga, Ignacio. Napakagaling mong manlinlang. Dahil napakadali mong linlangin. Parehas pa kaming nagulat ni Ignacio nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Mikael. May kasiyahang bumangon sa puso ko nang sa wakas ay nakita ko na ang anak ko. Ipinakita niya sa akin ng mutya ng kuko ng tigre at malakas niya yung ibinato sa akin. Matagumpay kong nasalo ang mutya at agad ko yung isinuot sa leeg ko. Agad kong naramdaman ang paggapang ng kapangyarihan ng mutya sa aking katawan. Ano ang bagay na yan? Ito, ang tatapos sa kasamaan mo, diablong buwang ka. Nanlilisik ang mga mata ko na para bang isang tigre. Nagawa kong alisin ang kamay ko mula sa paa ni Ignacio. Sinipa ko siya at napaatras siya. Tumayo ako at unti-unting lumapit kay Ignacio. Tapusin mo na Ignacio na yan, Tay! Ipakita mo na nagkamali siya ng binangga! Alam mo, may naisip ako. Mas maganda kung uunahin kong patayin ang anak mo para makita mo kung paano kong kukunin ang puso niya. Nagulantang ako nang biglang tumakbo ang aswang papunta sa anak kong si Mikael. Mikael! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Ngunit tila nagulat din si Mikael sa pangyayari, kaya hindi niya magawang makaalis sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig lang siya sa aswang na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Bumangon sa dibdib ko ang matinding kagustuhan na iligtas si Mikael mula sa aswang na si Ignacio. Nag-init ang buong katawan ko at isang galit na sigaw ang pinakawalan ko. Hindi ko inasahan na sa pagkakataong yun ay ipagkakaloob sa akin ng mutya ng kuko ng tigre ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan. Unti-unting nagbago ang anyo ko. Unti-unti ring tumulis ang mga kuko ko sa kamay na parabang sa isang tigre. Binalot ako ng matinding lakas. Agad akong tumakbo para habulin ang aswang at pigilan ang pag-atake niya kay Mikael. Sa bilis kong gumalaw ay naabutan ko ang aswang. Buong puwersa kong kinalmot ang likod niya. Mabilis na humarap sa akin si Ignacio at hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon para makaganti. Walang tigil ko siyang pinagkakakalmot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa bilis ng paggalaw ko ay hindi niya na nagawang iwasan ang bawat pag-atake ko. Sandali akong huminto nang nakita kong nanghihina na si Ignacio. Pinilit kong hanapin sa kanya ang Ignacio na nakilala ko, yung may mabuting puso at palaging tumutulong. Ngunit hindi ko na yun nakita pa sa kanya. Ang tanging nakikita ko sa kanya ay isang aswang na mapanlinlang at gagawin ng lahat para makuha kung ano ang gusto niya. Sayang ka, Ignacio. Wala naman sanang problema kung isa kang aswang. Pero mas pinili mo pa rin na maging masama. Aswang ka na nga. Tapos, napakaitim pa ng kalooban mo. Ang mga kagaya mo ay walang lugar dito sa mundo. Hindi ka na dapat binubuhay, hayop ka! Gamit ang matatalas kong mga kuko, ay nilaslas ko
ang leeg ng pinuno ng mga aswang na si Ignacio. Bumulwak ang dugo sa malalim niyang sugat bago siya bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Doon na bumalik sa normal ang aking mga kuko. Dahil sa dami ng sugat na aking natamo, ay nanghihina akong napaluhod sa lupa. Tumakbo si Mikael papunta sa akin at agad niya akong inalalayan. Ang dami mong sugat, Tay! Kailangan niyo pong madala sa ospital. Ayos lang ako, anak. Kumusta ka? Sinaktan ka ba nila? Paano naman po nila ako masasaktan? Nasa akin po yung mutya eh. Pero salamat, Tay, ha? Kasi po, iniligtas niyo ako. Alam mo naman, anak, nagagawin ko ang lahat para sa'yo. Ganun kita kamahal, anak. Sorry, Tay. Kung naging matigas po ang ulo ko. Kung sinunod lang po sana kita, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Mabuti na rin at nangyari ito. Ang pagsuway mo sa akin ang naging daan para matapos na ang panluloko at kasamaan ni Ignacio. Tay, pinapangako ko po. Simula po ngayon, ay palagi na po akong makikinig sa inyo. Hindi ko na po kayo susuwayin, Tay. Pinapangako ko po yan. Niyakap ako ni Mikael at napangiti ako sa labis na kasiyahan. Sugatan man ako, ay hindi ko maitatanggi na napakasaya ko ng mga oras na yon dahil ligtas na ang anak ko. Lihim ako na nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Matapos ang lahat ay umalis na kami ni Mikael gamit ang aking kotse na nakatago lang pala sa isang talayban. Pagdating naman namin sa bahay ay masaya kaming sinalubong ni Elmer at nang nalaman niya ang buong pangyayari ay mas lalong tumindi ang galit niya kay Ignacio. Mas pinili naming ilihim sa lahat ang nangyari na yon dahil alam namin na wala naman talagang maniniwala sa amin. Nang natapos ang unang termino ko bilang mayor, ay pinili kong wag nang tumakbo dahil kahit marami ang nagsabi na lumaban ako sa pagka-mayor, mas pinili kong bigyan ng oras ang anak kong si Mikael at maging isang mas mabuting ama sa kanya. Ganun pa man, ay hindi ako tumigil sa pagtulong sa mga tao. Ipinagpatuloy ko ang pagiging albularyo para magpagaling ng mga may sakit at patuloy din akong sumuporta sa mga charity. Natutunan ko na hindi lahat ng tao ay totoo sa ipinapakita nila. May mga taong magaling manlinlang. Kaya simula noon ay naging mas maingat na ako sa pagtitiwala dahil hindi lahat ng mabuti ang ipinapakita. Mabuti rin ang kanilang hangarin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan lamang na sa huli, hindi lahat ng anyong mabuti ay tunay na nagmumula sa malinis na puso. May mga tulong na sa panlabas ay tila dalisay, ngunit sa kalooban ay may nakatagong layunin na pansarili lamang. Ang tunay na pagtulong ay yaong may tapat na hangarin at nagbubunga ng kabutihan hindi lamang sa sandali, kundi sa pangmatagalang buhay ng iba. Sapagkat, paalala sa atin ng Biblia, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Yun ang sabi sa Mateo 7:15. Kaya naman, nararapat lamang na maging mapanuri tayo. Hindi agad nadadala sa matatamis na salita o magagandang pakitang tao, kundi
sinusuri ang tunay na bunga ng kanilang ginagawa. Sa panahon ngayon, may hahambing ito sa ilang mga kandidato na ipinapakita ang pagtulong. Ngunit ang tanong ay kung ito ba ay bukal sa puso o may kapalit na inaasahan. Gayunpaman, malinaw nating ipinapahayag na wala tayong pinatatamaan na sinuman. Ito ay paalala lamang upang manatiling mulat, matalino at matuwid sa ating pagtingin at pagpili. Ang aral na dapat nating baunin ay ito: ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng naibibigay, kundi sa linis ng layunin at sa tunay na epekto nito sa kapwa. Matuto tayong tumingin hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa bunga ng gawa, sapagkat ang tunay na malasakit ay hindi naghahangad ng kapalit, kundi kusang naglilingkod para sa kapakanan ng iba. Sa ganitong paraan, nagiging matibay ang ating paninindigan at hindi tayo madaling malilinlang. Bagkus, nagiging instrumento pa tayo ng tunay na kabutihan at katotohanan sa mundong ating ginagalawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.